our beloved Boss Mike Cervera. Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Grabe. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang inalaghian niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal. Absenter talaga si Sara? Uma-absent sa eskwela, kaya maraming hindi natutunan si Sara. Kaya pala hindi niya alam. Laging absent. Diba? Ang daming hindi natutunan. Carclea, thank you naman. Oo, eto na. Saldi ko, pasok! Kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Sunset na. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng sunset? Ang sakit nun. Oo. Iiyak si Banat Bay nun. Oo. Iiyak din si Maharlika nun. Sunset na daw ang Duterte. Palubog na ba? Palubog.
Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Correct. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po to totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy niyo yan, meaning yung confidential funds. Dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Oo nga po. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po. Kabog si Napoles. Kinabog si Napoles, mga kababayan. Ibig sabihin mas magaling si Sara. Si Napoles 60 days. Oo. Rebeton, ano? Si Sara, no? 11 days lang eh. Kaya tuloy. 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Correct. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Apo. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Alak ka! Talaga ba? Sabi ko na nga ba eh. Thank you naman kay BMB Alexandre, no? Oh, thank you. Opo, thank you ha. Sana oil. Grabe no. Grabe si Sara. Hindi pumapasok sa DepEd pala yan. Saan pinapasok? Alam niyo ba kung saan pinapasok si Sara? Ano ba? Siya ba ang pinapasok? Pusit na yan. Teka muna. Kasi hindi pumapasok eh. Ano? Yung office ba ang pumapasok sa kanya? Kasi hindi daw siya pumapasok doon. Ulit. Tuloy natin. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025.
Naloko na. Hindi na pwedeng pagkatiwalaan ng 2.5 mahigit bilyong piso. Dahil hindi naman nagtatrabaho si Aling Pusit. Diba? Tapos gusto nyo ano? Ibigay nyo yung alin? 2 bilyong mahigit? Magandang araw po sa ating lahat. Oh. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Oh, syempre ganun naman lagi si Sara, 'di ba? Pagka na ano na, alam niyo hindi sila marunong tumanggap. Etong mga Duterte, mga kababayan, etong mga Duterteng palubog na, lubog-lubog na ba? 'Di ba? Hindi sila marunong tumanggap ng kanilang pagkatalo, ng kanilang pagkapahiya. Hindi sila marunong tumanggap. Oo, sa labat pamor. Oo nga Bambina Bambina Happy Rich, kanina pa ako. Ilang araw na ako sa labat. So ito na. Sa pamamagitan ng ganong ugali nila, napapahamak sila. Okay lang sana, sige maggaganyan kayo. Kung kayo pa rin ang pinakamataas na leader ng bansa natin. Kaso nga wala, 'di ba? Wala na si Sara reserba na nga lang 'yan So ito na mga kababayan. Pakinggan niyo to ulit. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Ala, grabe! Tatak Duterte daw. Yung pambubudol. Budol! Hindi si President Bongbong Marcos nagsabi niyan. Si Congressman Saldico. Grabe, tinawag na Tatak Duterte ang pambubudol. Grabe. Mga kababayan, kahit hindi na tayo magsalita, may mga nagsasalita na ng ganyan. 'Di ba? Pasok. Pasok. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon. Alakan, daming peking ginawa. Anong mga peke yan? Tingnan nyo Peking pagkontra sa korupsyon. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking war on drugs. Totoo yan. Good governance. Totoo yan, yung lagi niya sinasabi. Good governance. 6 months, 3 to 6 months, wala nang kurakot. Diba? Delikado ang impeachment nito. Naku, hindi. Magre-resign yan. Oo, magre-resign. Sige, tuloy. Peking pagkontra sa korupsyon. At ngayon, peking sagot sa mga issue. Talaga naman. Hindi sila marunong sagutin yung mga issue nila, mga kababayan. Di ba mahilig sila na hindi sagutin yung issue? Bagkos, babalikan ka. Anong ginawa nila kay Trillanes? Anong ginawa nila kay De Lima? Anong ginawa ni Digong kay Gordon? Di ba? Iisang estilo ni Sara at ni Digong pagdating sa mga ganyan. Sa mga issue na hindi nila kayang sagutin. Diba? Ganon silang magkaamay. Kahit naman si Baste, kahit naman si Pulong, ganon din Ano sagot kay General Torre? Sasampalin kita Diba? Ugaling Duterte. Tatak Duterte. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400. Yan naman lagi. Ang mga Duterte laging simpleng tao lang kami. Ano lang kami? Yung normal na tao. Parehas ninyo. Ganon. Mabanat ni Dugong Parang si Sara din. Simpleng tao pero kita nyo naman ang buhay. 433 bodyguards. Si Digong, simpleng tao lang daw. Papakita kumakain sa karinderya,
naglalakad, kunyari matatanggal ang swelas, ano, 'di ba? Kunyari natutulog siyaan na nakakulambo. Trapong-trapo 'yan, mga kababayan. Style ng mga trapo 'yan, 'di ba? Oh, ganun 'yan eh, napaka-ipokrito nila. Tapos yung mga tao, syempre madaling mapaniwala sa ganun. Bakit kailangan nyo pang picturean habang kumakain sa karinderya? Bakit kailangan nyo pang picturean habang nakakulambo? Diba, mga kababayan? Para makuha yung loob ng taong bayan. Ganun ho ginagawa ng mga trapo. Meron pa nga dyan eh, 'di ba? Galit na galit kayo kanino? Kay Marojas, 'di ba? Nagpara-para ng jeep ng ganyan, oh. Nagbuhat-buhat ng ganito, oh. Si Manny Villar. Nakaranas, ano ba 'yan? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Ganon, 'di ba? Nakakain ka na ba sa gitna ng ng kalsada? Oh, 'di ba? Kabisado ni Jen Angeles. Sabi, yan ang tanong namin. Bodyguards, siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Grabe, no? So, pala? Pwede na siya, mga kababayan. Pangginis si Sara. Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Waldas talaga si Sara. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya? Correct! Biruin mo, ang tagal ng hearing, mga kababayan. Nakaupo sila ron, magre-recess lang sila, babalik uli sila. Di ba? Grabe. Sabi si Kati Binag nandito, nagpa-Becky Bilo ka ba? Becky Bilo, Becky Bello, ano ba? Becky Bello, hindi Bello, Bello. Hindi ako kay Becky Bello, kay Dr. Alec Guerrero ko. Grabe, no? Sara. Yan tuloy. At hindi pa yan. Kung natatandaan nyo, nung nakaraan, meron na rin bumatiko sa kanya. Diba? Isa rin kongresista. Sino? Si Congressman Valeriano. Binanatan din si Sara. Sino nakapanood nun? Pasang kamay na nakapanood. Kasi kung hindi nyo pa napanood, papalabas ko mamaya. Ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget. Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at ulitin ko, mga kababayan, itong mga Duterte, ayaw nila ng pinapaliwanag, ayaw nila ng kwini-question, ayaw nila ng tinatanong, ayaw nila niyan. Imbis na ikaw ay sasagutin, kung si Digong yan at presidente pa yan, mga kababayan, mga kababayan, kung presidente pa si Digong, at tinanong mo ng ganyan, babalikan ka niyan, gagawang ka ng kaso.
kung hindi ka gagawa ng kaso ni Digong, tataniman ka ng droga. Ililink ka sa droga, ililink ka kung saan-saan. Nako, Diyos ko. Ganon ang style ni Digong. Kaya walang pwedeng komisyon kay Digong. Ngayon, minamana ni Sara yung ganong style. Shiminit. Diba? Minana ni Sara yung ganong style. Nakalimutan ni Sara, nakalimutan ni Sara na hindi siya ang presidente. Hindi pa niya napapalitan si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Mark Ramos? Tama, mali. Tapos, feeling niya talaga, siya na yung presidente. Kaya ganun siya umasal eh. Oh. Sige, pasok. Nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kita nyo mga kababayan, yung ba yung tamang pagtatrabaho? Pansinin nyo, siyempre yung mga alagad niyang bayaran niya. Diba? Mga bayaran niya. Lahat yan, yung mga nandiyan dyan. Yung mga katunggali natin. Oh. Yung mga ganitong nangyari at gawa ni Sara, binatikos ba nila? Hindi nila babatikusin yan. Never nilang babatikusin na kahit na etong pera natin ay nawawalang yan ni Sara, may ginastos kita nyo, hindi pa na ipamahagi ng maayos, alak ka. Kita nyo mga kababayan, hindi pumapasok sa DepEd. Sino? Si Sara. Nasan si Sara? Nasan si Sara? Ano ba si Sara? Baka naman Baka naman nagpapaano. Wag, oo. Hindi tayo tulad ng iba. 'Di ba? Vice presidente pa rin 'yan. Ayoko sabihin kasi, 'di ba? 'Di ba? Ayoko sabihin si Sara ang pinapasukan eh. Di ba, mga kababayan? Hindi pumapasok. Si Sara ang pinapasukan. Oo. Di ba? Baka naman nagpa-practice ng basketball. Di ba? Baka naman Ay, naku. Hendrix, mapapahamak ako nito. Yung multo niya ang pumapasok, sabi ni Mang Yani. Sige, tuloy. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Wag na, mga kababayan. Baka naman wag nyo nang pagkatiwalaan ng pera yan. Lalaspagin niya lang. Maniwala kayo sa akin, nakakailan taon na yan. 2022, 2023, 2024. Ay sana naman, Grabe. Kakaiba yung busy nyo. Balikan natin yung isa, yung nauna. Si Kong Valerio, Panoorin nyo. Speaker. Ito yung unang nangwasak Talagang winasak na nila si Sara, mga kababayan. Durog na durog, wasak na wasak. Oo. Sambulat Wala, sambulat talaga si Sara rito. Game. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa anumang negosyo,
maliit man o malaki, normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Alam yan ng mga entrepreneur. Saan mang lungsod, munisipyo o barangay, ang operasyon at budget ng LGU ay dumaraan sa pagsusuri ng kanilang konseho. Ganyan po ang proseso dahil tayo ay bahagi ng isang demokratikong republika. Hindi po tayo monarkiya, komunistang rehimen o diktadurya. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika. Kapag eleksyon, wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatriz sa pwesto ng kapangyarihan. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, hudikatura at ehekutibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tungkulin natin dito sa kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, nitong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas. Alam nyo, iisa lang sinasabi ng mga congressman, no? Si Valeriano at saka si Saldico, iisa lang, bastos si Sara. Napakabastos. Hindi marunong gumalang sa ating mga Pilipino yan. Sa bagay, parehas lang sila ng tatay niya, di ba? Walang pagrespeto sa mga Pilipino, mga kababayan. Puro pakitang tao. Puro kaplastikan. Basta tatak Duterte, ganyan. At demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Kita nyo? Sa Maynila, dito sa Kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi kaugaliang Pilipino yan. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwiran sinagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanan ng nasaksihan natin sa budget hearing. Takot sa mga lehitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa sambayanan kung sino ang naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang Pangulo
na ibida sa Kongreso at sambayanan kung ano o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OBP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary, totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala sa mga botante at sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Oh, kita niyo mga kababayan. Yung uli talagang gusto ko rito eh. Ha? Sino ba talaga pinaglilingkuran ni Sara Duterte? Tayong mga Pilipino ba? O yung mga in-check? Na ano? Na humaharang sa mga bangka ng mangingisda natin sa West Philippine Sea? O yung mga ano, hinahabol ngayon ng mga ano, promotor ng Pogo? Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging presidente? Halak ka! What? Oy, nag-aambisyong maging presidente si Sara, ha? Oh, baka naman. Nag-aambisyong maging presidente yan. Mga kababayan, sana naman, ano? Sana naman, magising na tayo. Marami pang mga tao dyan na hindi kilala, pero ano, tapat na maglingkod at magserbisyo sa ating bayan, sa ating inang bayan, at sa ating mga kababayan, sa mga mamamayan, mga kababayan. Diba? Pero alam nyo kasi, ang problema sa ating dito sa Pilipinas, kung sino na lang yung sikat, yun na lang. Yun na lang yung kanilang pinaniniwalaan. Diba? Muli, oo, Mike Cervera po, laging nagpapalalang mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Boss Mike! Boss Mike! Cervera!